King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 805. Sinaunang mahiwagang palasyo. Ang target nito. Tila ang sinaunang misteryosong palasyo din. Xuanyuan Wen sa malaking anino ng Black Destruction Serpent Dragon, na umaakyat patungo sa kailaliman ng Divine Illusion Dimension. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglabas ng aura ng destruction saan man ito magpunta, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga nilalang na manginig at nanginginig sa takot. Kahit na ang isang kasing lakas ni Xuanyuan Wen ay nakaramdam ng pressure at hindi ng ahas na lumapit. Sa sandaling ito, nagpahayag si Xuanyuan Wen ng maalalahanang ekspresyon. Ang sinaunang misteryosong palasyo ng Divine Illusion Dimension ay hindi isang bagay na alam ng maraming tao mula sa Lord Dynasty. Nang magkonekta ang Divine Illusion Dimension at Continent Zone, ang lugar na ito ay nasa pinakagitna. Karaniwan, walang makakarating sa sinaunang misteryosong palasyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang biglaang paglitaw ng Black Destruction Serpent Dragon ay sumire sa mga plano ni Xuanyuan Wen para sa sinaunang misteryosong palasyo. Hindi na niya may tatago sa iba ang pagkakaroon ng palasyo. Ang momentum ng Black Destruction Serpent Dragon ay sadyang napakalakas. May mga pakinabang at disadvantages. Ngumiti si Xuanyuan Wen. Sa pangunguna ng Black Destruction Serpent Dragon, maaari nitong sirain ang lahat ng batas at hanay sa sinaunang misteryosong palasyo. Basag. Naglabas siya ng kakaibang token at dinurog iyon. Isang malakas ngunit nakatagong pag-alon ang dumaan patungo sa isa pang bahagi ng Divine Illusion Dimension. Karamihan sa mga function ng pagmemensahe ay magiging lubhang limitado sa Divine Illusion Dimension, ngunit ang ilan ay magagamit pa rin. Sinundan ni Xuanyuan Wen ang direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa parehong sandali sa oras, sa ibang lugar sa Divine Illusion Dimension, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay patuloy na sumusunod sa likuran, paminsan-minsan ay nagpapahinga. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas mabilis, at madali nitong naabot ang bilis ng isang emperor. Hindi nakahabol sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Si Zhao Feng ay napakahusay sa pagsubaybay, kaya hindi siya natakot na mawala ang pagsubaybay sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa totoo lang, lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon ng walang anumang takot o pag-aalala, kaya kahit sinong may kaunting karanasan sa pagsubaybay ay masusundan ito. Tulad ng naisip ko, ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay nagiging mas siksik. Nararating na natin ang gitna ng Divine Illusion Dimension. Tumingin si Zhao Feng sa malayo. Lumalakas din ang mga hayop na nakasalubong nila sa daan. Siyempre, maraming kapalaran din ang dumaan, at paminsan-minsan ay nakikita nila ang mga figure ng iba mula sa labas ng mundo. Ang punto ng koneksyon sa Divine Illusion Dimension ay napakalaki, kaya lahat ng puwersa mula sa Lord Dynasty at mga karagatan sa malapit ay nakapasok. Mayroong hindi bababa sa 120 bituin na puwersa na pumasok, at ito ay isang konserbatibong numero, kahit na hindi binibilang ang mga mula sa mga pangunahing pamilya. Siyempre, hindi maraming puwersa ang nakapagpadala sa Void God Realm Kings maliban kung sila ay kahit man lang isang 3-star force o mula sa 8 big families. Whoosh! Whoosh! Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay dumaong sa isang burol, pagkatapos ay nagsimulang magpahinga. Upang matiyak na kaya nila ang anumang mga emerhensya, hindi nila gustong gumastos ng labis sa kanilang Yuan Chi. Sa halip na magpahinga, mas mabuting tawagin itong paglilinang. Kinuha ni Zhao Feng ang king level na crystal core ng Purple Wind Lightning Lion at sinimulang linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang nakalimutang dimensyong ito ay mayroon pa ring orihinal na tanawin, at ang Yuan Chi dito ay mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Ang paglilinang dito ay mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Natagpuan din ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang ilang mga halaman na wala na sa labas ng mundo sa daan. Sa tulong ng Wind Lightning Core, ang paglilinang ni Zhao Feng ay dahan-dahan at patuloy na tumataas. Ang Wind Lightning Crystal Core ay naglalaman ng Wind Lightning True Yuan na dimensyon, at ito ay napakatugma kay Zhao Feng. Sa ilang sandali lamang, nakabawi ang Yuan Chi ni Zhao Feng, at ang laki at kalidad ng kanyang Crystal Core ay tumataas. Kailangan ko pa ng ilang oras upang makapasok sa Great Origin Core Realm, naisip ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat,
Ang Origin Core Realm ay isang mahabang proseso ng accumulation, at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay hindi isang normal na kasanayan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Zhao Feng na baguhin ang landas ng kanyang paglilinang. Huminto siya sa pagtutok sa dami at nagsimulang tumuon sa kalidad ng kanyang True Yuan. Ang core sa loob ng dantian ni Zhao Feng ay nagpakita ng higit pang mga palatandaan ng pagkikristal. Itataas ko muna ang kalidad ng aking True Yuan sa Great Origin Core Realm. May target si Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil siya ay magiging mas malakas sa loob ng mas maikling panahon at makakuha ng mas malakas na pagsabog. Upang maabot ang layuning ito, pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Shua. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa whirlpool sa kanyang Soul Sea. Sa susunod na sandali, tumapak siya sa isang sinaunang piraso ng lupa. Ang pressure dito ay malayong mas malakas kaysa sa Divine Illusion Dimension, ngunit sa lakas ng kanyang Sacred Lightning Body, madali siyang nakakalakad dito. Mayroon pa ring ilang spiritual fruits sa puno, at karamihan sa mga ito ay hinog na. Parehong nagbabantay pa rin ang sawa at ibon. Kumuha si Zhao Feng ng isang ganap na hinog na prutas na Ancient Dream Realm at kinagat ito. Ang prutas ng Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga katawan at mga bloodline. Noong nakaraan, ang batang demigod ay kumain ng kaunti noong siya ay isang hari, at pinalakas nito ang kanyang sagradong katawan. Gayunpaman, mahirap tunawin ang espiritual na prutas, at tumagal ito ng mahabang panahon, kung hindi ay hindi ito makakain ni Zhao Feng ngayon lamang. Bumalik ang kanyang kamalayan sa Divine Illusion Dimension. Si Nan Gongsheng ay naglilinang sa likod ni Zhao Feng, at ang kanyang spatial domain ay kumikinang sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Natagpuan ni Zhao Feng na ang Evil God Crystal at ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay nagkakaisa sa isa't isa. Ang Evil God Crystal ang core, at ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay bumagsak sa spatial domain ni Nan Gongsheng. Ang ilan sa mga ito ay sumanib pa sa kanyang crystal core. Weng. Ang mga butil ng masamang lilang liwanag ay kumikinang sa gitna ng pilak na liwanag sa paligid ng katawan ni Nan Gongsheng. Isang kulay purple na half moon na marka ang tila kumikislap sa noo ni Nan Gongsheng, na parabang ito ay marka ng isang evil god. Ho! Sa bawat paghinga ni Nan Gongsheng, ang Heaven Earth Yuan Qi sa malapit ay kikilos at kikilos na parang yumuyuko sa isang Diyos. Gaya ng inaasahan ng Evil God Crystal. Lalong lumalakas si Nan Gongsheng, ngunit hindi ko alam kung talagang makokontrol niya ang kapangyarihan nito, naisip ni Zhao Feng. Siyempre, nakakagulat din ang pag-unlad ni Zhao Feng. Nakin niya ang espiritual na prutas ng Ancient Dream Realm at nagkaroon ng Wind Lightning Crystal Core of Aching. Sa loob lamang ng kalahating araw, halatang lumakas ang bloodline at katawan ni Zhao Feng. Naabot niya ang mga huling yugto ng Golden Cone Sacred Lightning Body at nagsisimula ng umunlad patungo sa pinakamataas na ika-4 na antas, at natutunaw lamang niya ang isang maliit na bahagi ng prutas ng Ancient Dream Realm. Boom boom! Weng! Si Zhao Feng ay lumitaw sa loob ng whirlpool ng tubig at kidlat, at ang kalapit na tubig at kidlat na si Yuan Qi ay umungal. Pinalibutan ng ulan at kidlat ang hangin sa itaas ng burol, at malinaw na nararamdaman ito ng sinuman sa loob ng 100 milya mula rito. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na sa ika-6 na antas. Nagpakita si Zhao Feng ng isang masayang ekspresyon. Ang unang 3 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ang pundasyon ng Wind Lightning, at pagkatapos nito, isa ang gagawa ng una sa 5 elemento. Ngayon, ang Water of Wind Lightning ni Zhao Feng ay umabot na sa ika-6 na antas. Magagawa ko ang pangalawang elemento ng Wind Lightning sa ika-7 antas, ang Wood of Wind Lightning. Inaasahan ito ni Zhao Feng. Nilinang ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ang 5 elemento. Ang pagbuo ng isa pang elemento ay hindi lamang isang pagtaas sa direktang lakas, nangangahulugan din ito na mas maraming mga diskarte at kakayahan ang maaaring magamit. Higit pa rito, ang dagdag na elemento ay nangangahulugan na ang Sacred Lightning Body ay magiging mas matatag laban sa elementong iyon. Halimbawa, kasalukuyang ginagamit ni Zhao Feng ang Water of Wind Lightning upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body, kaya nagkaroon siya ng malakas na resilience laban sa mga pag-atake ng yelo at tubig.
Halos ganap na nagkristal ang kaibuturan ni Zhao Feng sa loob ng kanyang dantian. Bukod sa dami, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanyang True Yuan at ng isang tao sa Great Origin Core Realm. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique, ang dalawang sagradong pamamaraan na ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay may hahambing sa isang Half-Step King, at iyon ay hindi man lang isinasaalang-alang ang kanyang mga nakatagong card, Bloodline, o God's Spiritual Eye. Tara na, tumayo si Zhao Feng. Bagamat ang karamihan sa espiritual na prutas ay hindi pa natutunaw, dahan-dahan niyang naaabsorb ito sa daan. Kapag ganap niyang naabsorb ang spiritual fruit na ito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay aabot sa limitasyon ng ika-4 na antas, at magagawa niyang durugan ang mga normal na half-step na king sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na katawan. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Nan Gongsheng at ayaw niyang bumangon. Pinalakas ng Evil God Crystal ang kanyang spatial domain at ang kanyang crystal core. Ang pakiramdam ay maaaring gumawa ng sino man na mawala ang kanilang sarili sa loob nito. Whoosh! Whoosh! Tumalon sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa burol at patuloy na hinabol ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang sinaunang wasak na lungsod ang nakita pagkatapos ng ilang dosenang milya, at naririnig nila ang ingay ng labanan. Whoosh! Isang puting sinag ng liwanag ang mabilis na lumabas mula sa mga guho patungo sa kanila. Habulin mo siya dali. Ang masamang babae mula sa Dark Moon Lord Dynasty ay ninakaw ang Mind Common Pearl at ang Soul Healing Wood. Isang grupo ng mga figure ang mabilis na lumabas sa nasirang lungsod na hinahabol ang puting liwanag. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay hindi napigil ang tumingin. Nakakita na sila noon ng mga taong nag-aaway, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ilang daang tao na lahat ay nagtitipon, at lahat sila ay mga elite. Whoosh! Makikita ng isa ang malabong imahe ng isang babae na may pares ng transparent na pakpak sa puting liwanag. Ang kanyang aura ay umabot na sa Void God Realm. Mayroong 2 tao na nakarating sa Void God Realm King sa humahabol na grupo, at ang iba ay higit sa lahat ay nasa Half-Step King level o ang peak stage ng Great Origin Core Realm. Mga kapwa-kaibigan sa harapan, maaari mo bang pigilan ang masamang babae mula sa Dark Moon Lord Dynasty? Sigaw ng isang batang hari na nakasuot ng lumang baluti. Nahigitin ng bilis ng babaeng may pakpak ang lahat ng humahabol sa kanya, kaya wala ni isa sa kanila ang makakahabol. Kung pigilan siya ni Zhao Feng at Nan Gongsheng, magkakaroon sila ng pagkakataon na ibagsak siya. Ang babaeng ito ay tila may isang uri ng kayamanan sa kanya. Bumalik ka dito. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Feng bilang isang suntok sa hangin. Nagpakita ng masamang tingin ang babaeng may mga pakpak nang makita niya ang isang kabataang Small Origin Core Realm na umatake sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago sa susunod na sandali. Boom! Ang suntok ay naglalaman ng napakalaking pisikal na puwersa na maaaring pumatay sa normal na Great Origin Core Realms. Ang babaeng may pakpak ay mabilis, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay ang kanyang kahinaan. Dagdag pa sa katotohanang hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito, nanginginig ang kanyang figure sa hangin dahil halos masugatan siya. Sa sandaling ito, shua! Isang masamang ilaw na pilak na kumikinang sa kulay ube ang sumugod patungo sa babae. Spatial Technique. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babaeng may pakpak ng mapagtanto niyang kakaiba ang dalawang ito. Ang pilak na spatial domain ni Nan Gongsheng ay kumikinang sa purple at nagradiated ng masamang kapangyarihan na kahit siya ay kinatatakutan. Dalawang young masters, hayaan mo akong mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Nagmamakaawa at umiyak ang babaeng may pakpak. King of Gods, Kabanata 806. Ang salungat na pag-atake ng God's Spiritual Eye. Dalawang young masters, hayaan mo akong mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Ang mukha ng babaeng may pakpak ay kaakit-akit na pula habang nagmamakaawa sa tono ng pakikiramay. Nagkaroon siya ng cultivation sa Void God Realm, at ang kanyang bloodline ay nagbigay sa kanya ng nakamamanghang bilis. Gayunpaman, minamaliit niya ang kanyang mga kaaway at nahulog kaagad sa spatial domain ni Nan Gongsheng, at kailangan din niyang labanan ang pisikal na puwersa na ginawa ni Zhao Feng sa kanya.
Ang domain ni Nan Gongsheng ay isang bihirang space-type na domain, kaya mahirap makatakas kung may pumasok dito. Higit pa rito, ngayong sumanib na ito sa Evil God Crystal, ang lakas ng spatial domain ni Nan Gongsheng ay lumampas na sa pamantayan. Napagtanto ng babaeng may pakpak na hindi siya makatakas. Zhao Feng, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Tanong ni Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, lahat ng tatlong tao ay sakop ng isang kakaibang silver-purple spatial domain na halos ganap na naputol mula sa ibang bahagi ng mundo. Labis na nagulat ang babaeng may pakpak ng sikada. Kailangang tanungin ni Nan Gongsheng ang mga batang may kulay ubing buhok para sa kanyang opinyon kahit na sa kanyang lakas. Para bang nangunguna ang kabataang may kulay lila. Isa lang itong hindi tao na babae. Patayin mo siya. Walang emosyong sabi ni Zhao Feng habang kumikislap sa kanyang mga mata ang killing intent. Ang babaeng may pakpak ng sikada ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan niya. Ang dalawang ito ay mapagpasyang tao. Patayin. Isang metal na pilak asol na liwanag ang kumikinang sa paligid ni Zhao Feng habang ang paligid niya ay naging mabigat, at ibinato niya ang sunod-sunod na suntok sa babaeng may pakpak ng sikada. Pang! Ang babaeng may pakpak ng sikada ay nakaramdam ng nakakatakot na pagdagsa ng pisikal na puwersa na dumurog sa kanyang katawan, na halos magsuka siya ng dugo. Hindi naman sa hindi niya kayang lumaban, sadyang nakulong siya sa spatial domain ni Nan Gongsheng at hindi niya mailipat ang kanyang magnificent power. Ang kanyang true yuan ay limitado rin sa isang tiyak na antas. Ang kanyang mga species ay nagdadalubhasa sa bilis, at wala silang malalakas na katawan. Hindi maganda. Nanginginig ang katawan ng babaeng may pakpak, at nasugatan na siya kanina. Bago siya makapag-react, lumitaw ang kritikal na panganib. Shoo! 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 Isang layer ng silver at purple spatial blades ang nabuo sa palad ni Nan Gongsheng, na agad na pumutol sa babae sa 12-dosenang piraso. Arg! Napahiyaw ang babaeng may pakpak ng sikada nang bumagsak mula sa langit ang mga dagwang piraso ng kanyang katawan. Ang kabataang hari na nakasuot ng lumang baluti at ang iba pa ay bamantong hininga. Ang nakita lang nila ay sinasalakay at pinatay ni Zhao Feng ang babae sa loob ng 3 hininga. Sa himpapawid, sinimulang kunin ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ang mga samsam sa digmaan mula sa babaeng may pakpak ng sikada. Ang mga kayamanan ng isang Void God Realm King ay halatang hindi simple, ngunit karamihan ay walang silbi kay Zhao Feng. Sa kabilang banda, ang Mind Calming Pill at Soul Healing Wood na kakakuha lang niya ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang Mind Calming Pearl ay isang bihirang soul treasure na maaaring gawing mas nababanat ang gumagamit laban sa maraming ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip at mga diskarte sa soul daw. Maaari pa nga nitong maalis ang mga demonyo sa puso at makatulong sa pagbuo ng intent. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Mind Calming Pearl ay lumapit sa Skylocking Bow at sa Chenkun Sword. Gayunpaman, mas gusto ni Zhao Feng ang Soul Healing Wood dahil maaari nitong pagalingin at palakasin ang kaluluwa, at ito ay kapaki-pakinabang kahit para sa Void God Realm Kings. Parehong ang Mind Calming Pearl at ang Soul Healing Wood ay lubhang kaakit-akit sa sinuman sa ibaba ng Mystic Light Realm. Nan Gongsheng, naapektuhan ka ng Evil God Pearl. Ang Mind Calming Pearl ay sa iyo. Ibabalik ng Soul Healing Wood ang layunin ng aking kaluluwa. Sabi ni Zhao Feng. Dahil mayroon siyang God Spiritual Eye, hindi niya kailangan ang Mind Calming Pearl. Sa kabilang banda, pinutol ni Nan Gongsheng ang babaeng may pakpak sa 12-dosenang piraso, na hindi niya karaniwang ginagawa. Kahit na si Nan Gongsheng ay mapagpasyahan at hindi natatakot na pumatay, hindi siya uhaw sa dugo. Deal. Alam ni Nan Gongsheng na may mabuting hangarin si Zhao Feng, at talagang naapektuhan siya ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Agad na isinuot ni Nan Gongsheng ang Mind Calming Pearl at naramdaman ang lamig na damaloy sa kanyang kaluluwa. Naging mas malinaw ang kanyang tingin, at tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo. Si Nan Gongsheng ay magiging malakas na kakampi sa Divine Illusion Dimension habang nagpapagaling pa si Zhao Feng. Ang Soul Healing Wood ay hindi masama. Maaari nitong mapataas ang bilis ng pagbawi ni Zhao Feng sa kanyang Emperor Intent. Tinansya niya na ang Soul Healing Wood ay makakabawi ng kanyang lakas kaluluwa hanggang sa maaga o gitnang yugto ng Void God Realm. Sa puntong iyon, ang kanyang Emperor Intent ay hindi malayong magising. Gayunpaman,
Hindi ngayon ang oras para gamitin ito. Whoosh! 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 Lumitaw ang tunog ng paglipad. Ang mga tao ang humahabol sa babae mula sa sinaunang wasak na lungsod. Ang mga pinuno ay isang kabataang nakasuot ng baluti at isang babaeng may kulay ube na buhok. Pareho silang Void God Realm Kings. Ang kabataang may armor ay isang mas matandang henerasyong king sa antas ng domain samantalang ang batang babae na may purple na buhok ay isang bagong hari. Siya ay maganda, at ang kanyang lilang buhok ay nagbigay ng marangal at parang panaginip na kagandahan. Ang isang ito ay tinatawag na Kauyon mula sa isa sa 8 big families, ang Kau family. Pwede ko bang itanong kung taga saan kayong dalawa? Pinagsalikop ng binata ang kanyang mga kamay at nagtanong. Ang mabilis na pagkilos ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng na pinatay ang babae gamit ang mga pakpak ng sikada ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Isa sa 8 malaking pamilya, ang pamilya Kau. Ako si Jilan mula sa isa sa 8 big families, ang Ji family. Hindi ba dapat bigyan ninyo kaming dalawa ng dahilan para kunin ang mga kayamanan ng aming biktima? Ang mga mata ng babaeng may kulay ube na buhok ay kumikinang na may malabong kulay ube. Naramdaman ni Zhao Feng na ang purple-haired Jilan na ito ay may kakaibang eye bloodline. Ang dalawang ito ay parehong nagmula sa 8 big families. Hindi nang ahas si Nan Gongsheng na maliitin ang alinman sa kanila. Bago pumasok sa Divine Illusion Dimension, ang mga nakatatanda ng Mystic True Sacred Clan ay nag-usap tungkol sa sitwasyon ng Lord Dynasty. Ang lakas ng sino man sa 8 big families ay nalampasan ang buong Mystic True Sacred Clan. Nang makitang tahimik ang 2 taong ito, ngumiti ang nakasuot ng armor na si Kauyon. Sigurado siyang hindi maikukumpara sa 8 big families ang puwersa o pamilyang pinanggalingan nila. Paano ito? Ibigay nyo ang Mind Common Pearl at ang Soul Healing Wood, at hindi na kami kukuha ng anuman sa iba pang mga bagay. Nakangiting sabi ni Kauyon, habang ang purple-haired na si Jilan ay nakapout sa kanyang mga labi, na parang hindi nasisiyahan. Wala akong pakialam kahit na narito ang isang prinsipe ng Great Gun Lord Dynasty. Hindi ko ugali ang magluwa ng karne na kinain ko na. Si Zhao Feng ay tumawa ng masama. Nang marinig iyon, nagbago ang mga ekspresyon ni Kauyon at Jilan, at ang grupo sa likod nila ay nagsimulang mag-usap. Mayabang na brat. Isang maliit na small origin core realm. Hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin ang iyong dila? Ang mga salita ni Zhao Feng ay ikinagalit ng mga elite mula sa malalaking pamilya. Malungkot ang ekspresyon ni Kauyon, ngunit pakiramdam niya ay may tiwala si Zhao Feng at nakikita niya ang lahat. Ang batang ito na may purple na buhok ang unang umatake sa babaeng may pakpak ng sikada. Tingnan natin kung saan kagawa. Malamig na tumawa si Jilan. Ang kanyang nakakasilaw na purple na buhok ay umihip sa hangin na para bang isa siyang purple-haired elf. Ang buhok ni Zhao Feng ay lila din, ngunit ang tono ng kanyang lilang buhok ay mas maganda pa kaysa kay Jilan. Hindi masaya si Jilan. Hindi lang gwapo ang kabataang ito, may purple na buhok na mas maganda pa sa kanya. Purple Star Eyes. Ang mga mata ni Jilan ay kumikinang sa isang malabo na lila na tila mga lilang bituin sa kalangitan, at isang malakas na pagdagsa ng kapangyarihan ng kaluluwa ang umabot kay Zhao Feng. Sa sandaling iyon, libu-libong nagninangas na bituin ang dumurog sa mga kaluluwa ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng at naging sanhi ng kanilang panginginig. Ang normal kings ay mahuhulog sa kailaliman ng Soul Eye Bloodline Techniques, at ang kanilang mga kaluluwa ay masasaktan pa. Si Kauyon at ang kumpanya ay aatake sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanilang plano at katotohanan ay lubhang naiiba. Ang kabataang may itim na damit at ang kabataang may lilang buhok ay parehong nakatayong hindi gumagalaw, hindi sila naapektuhan. Kumikislap ang mga mata ni Nan Gongsheng habang ipinapaikot niya ang kanyang King Intent at hinaranggan ang soul attack na ito na naglalaman ng Dao of Illusion. Sa kabilang banda, si Zhao Feng ay nakatayong hindi gumagalaw na may walang ekspresyon na mukha na parang isang manika. Wala man lang reaksyon mula sa kanya. Ang kaliwang mata ng natulala na si Zhao Feng ay biglang kuminang ng isang malabo na lilang liwanag, at ang mga sinag ng kidlat ay lumabas mula rito. Kulay ube ang kidlat, at napapalibutan ito ng mga lilang bituin na pagmamay-ari ng Soul Eye Bloodline Power ni Jilan. Boom! Nang inig ang katawan ni Jilan,
at namutla ang kanyang mukha habang nakatingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang iyong ay bloodline. Sa sandaling iyon, nanginginig ang linya ng dugo niya. Ang kanyang kaluluwa at mata ay nasugatan. Mahirap isipin kung anong antas ng karunungan ang naabot ng kabataang ito sa Dao of the Soul para mako-counter attack ang opensa ni Jilan ng lubusan. Higit pa rito, ang kanyang counter-attack ay naglalaman ng isang immortal at walang kamatayang aura ng kidlat na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Jilan, anong nangyari sa'yo? Si Cao Yun at ang kumpanya ay hindi napigil ang mapabulalas sa gulat. Napakalakas ng Purple Star Eyes ni Jilan, at kahit ilang henyo sa Imperial Genius Rankings ay nag-iingat sa kanya. Gayunpaman, si Jilan ay may maputlang mukha, at siya ay nanginginig na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Maaaring isipin ng isa ang kanyang lubos na pagkatalo. Masyadong nakakatakot ang eye bloodline ng kabataang iyon. Isang counterattack lang mula sa kanyang eye bloodline ay natalo si Jilan. Natigilan ang mga elite ng dalawang big families. Sa oras na ito, walang nangahas na atakihin ang duo, kasama ang domain level na si King Cao Yun. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, ang isa sa kanila ay may di masusukat na soul eye bloodline habang ang isa naman ay isang domain level king na may space type na kakayahan. Tara na, tiningnan sila ni Zhao Feng ng malamig at nawala kasama si Nan Gongsheng. Sa sumunod na sandali, isang pilak na liwanag ang sumilay sa grupo at nagtungo sa sinaunang wasak na lungsod. Si Cao Yun at ang iba pang mga elite ng big families ay may mga pangit na ekspresyon. Ang dalawang iyon ay hindi kapanipaniwalang mayabang at lumipad sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ngunit walang nang-ahas na salakayin sila dahil sa kanilang lakas. Gusto nilang makialam sa sinaunang wasak na lungsod. Si Zhao Yufei mula sa Duanmo family ay naroon, at siya ay walang kapantay. Hindi sapat ang dalawang iyon para gawin ang anumang bagay sa kanya. King of Gods, Kabanata 807. Magkasamang mandembong. Ang mga tingin ni Cao Yun at ng iba pang mga disipulo ay nanunood na may kakaibang mga ekspresyon habang sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay patungo sa sinaunang wasak na lungsod. Maraming nangungunang mga henyo ng big families ang nagtipon doon. Jilan, kamusta ka? Maingat na tanong ni Cao Yun sa batang babae na may purple na buhok sa tabi niya. Nanginginig pa rin si Jilan, at ang kanyang mukha ay maputi pa rin na para bang ang kanyang kaluluwa ay hindi sa kanya. Parang hindi pa rin siya bumabalik sa realidad mula sa gulat kanina. Nataranta ang lahat ng mga henyo. Bilang iginagalang na anak ng isa sa 8 big families, siya ay may marangal na katayuan, at siya ay mayabang. Sa kanyang kakaibang eye bloodline, maituturing siyang anak ng langit. Hindi tulad ng walang sino man ang makakapantay sa kanya sa parehong henerasyon, ngunit wala sa kanila ang nakakita sa kanya ng sobrang pagkatalo noon. Ang kanyang eye bloodline ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na nakita ko sa aking buhay. Sabi ni Jilan habang siya ay nagpakawala ng hininga. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ng lahat. Ang G family ay sikat sa kanilang eye bloodline, at nagawa nila ang ilan sa pinakamakapangyarihan at sikat na eye bloodline expert sa buong kasaysayan. Kahit na ang eye bloodline ng G family ay maaaring hindi ang ganap na pinakamalakas sa continent zone, nakipag-ugnayan si Jilan sa marami sa mga nangungunang eye bloodlines. Gaano man ito kalakas, hindi ito may kukumpara sa mga inapo ng God Eye of Death o ng God Eye of Samsara. Sabi ng isang half-step king na kabataan. Ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay lumitaw sa Lord Dynasty paminsan-minsan sa nakalipas na 1,000 taon, at hindi ito gaanong lihim sa nakatataas na echelon ng pinakamataas na puwersa. Nakita ko na ang mga inapo ng God Eyes, pero mas kakaiba ang pressure na binigay sa akin ng kaliwang mata niya, na parang nag-iisa lang sa mundo. Walang ibang mata ang maihahambing dito. Sabi ni Jilan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang kanyang purple star eyes ay hindi pa rin ganap na nakatakas sa takot mula noon. Pareho silang soul-based eye bloodlines, ngunit ang pagkakaiba ay parang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Hahaha, Jilan, masyado kang maraming iniisip. Ano, sa tingin mo ba ang eye bloodline ng lalaking iyon ay isa sa mga God Eyes? Umiling si Cao Yun at ngumiti. Nagtawanan din ang iba at hindi nila ito isinasa puso. Whoosh! Whoosh! Sa ibang lugar,
lumipad sina Zhao Feng at Nan Gongsheng patungo sa gilid ng nasirang lungsod habang natatakpan ng pilak na liwanag. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay muling naging itim, ngunit ang kanyang buhok ay ube pa rin. Dagdag pa sa kanyang gwapong mukha, at siya ay lubhang kaakit-akit sa mga hindi kasekso. Iniskan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang lugar mula sa himpapawid. Napakalaki ng wasak na lungsod, mas malaki pa ito kaysa sa underground world. Masasabi ni Zhao Feng na ito ay dating isang lungsod na may populasyon, at ito ay nagsilbing pamilihan para sa iba't ibang lahi. Makikita ng isang tao ang mga buto ng iba't ibang lahi sa lungsod, at madaling makilala ang iba't ibang estilo ng mga arkitektura para sa iba't ibang mga gusali. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang bawat buhay na bagay sa loob ng lungsod ay pinatay sa loob ng maikling panahon, at ang lungsod ay naging mga guho. Naramdaman ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ang malalakas na alon ng Heaven Earth Yuan Qi, True Yuan, at magnificent power na nagsasalpukan kahit sa gilid ng mga guho. Napakatindi ng labanan sa loob ng lungsod. Bagaman ang lahat ng bagay sa lungsod ay namatay dahil sa hindi malamang dahilan, maraming mga kayamanan ang napanatili. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ito ang pagsusuri na nakuha niya mula sa kanyang God Spiritual ay matapos halos mag-scan sa lugar. Sa katunayan, maraming mga lumang kayamanan ang nahukay mula sa lugar na ito. Whoosh! 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 Si Cao Yun, Jilan, at ang iba pang mga eksperto ay bumalik sa nasirang lungsod at patuloy na lumahok sa pakikipaglaban para sa iba pang kayamanan. Mukhang huli na tayo. Natuwa si Nan Gongsheng. Sa magulong sitwasyong ito, ang kanyang mga special na kakayahan ay maaaring magamit ng mabuti. Nagkatinginan ang dalawa, saka walang pagdadalawang isip sa nasirang lungsod. Lumipad lamang sila ng ilang dosenang milya bago nakahanap ng isang grupo ng mga henyo na nakikipaglaban sa unahan. Ang ilan ay nagmula sa big families habang ang iba ay mula sa mga sekta. Bastos ka. Unang natagpuan ng 8-star tower ang sinaunang batong bituin. Hindi. Ang sinaunang batong bituin ay ginagamit sa paggawa ng mga sandata na may antas ng langit, at wala na ito sa labas ng mundo. Ito ang eksaktong kailangan ng Grand Elder ng Jiang family. Ang parehong puwersa ay may Void God Realm Kings, at ang ilan sa mga half-step na kings ay maaaring maglabas ng battle power na katumbas ng isang king sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang bloodline o ng kanilang mga lihim na diskarte. Marami ring mga eksperto mula sa ibang puwersa na nanonood ng palihim. Whoosh! Whoosh! Isang layer ng liwanag ang biglang lumitaw sa hangin sa itaas ng labanan. Sinong nandyan? Nagulat ang dalawang puwersa. Ang isa sa dalawang bagong dating ay isang domain-level king na tila dalubhasa sa spatial techniques. Ito lang ang ilang crafting materials. Walang emosyong sabi ng isang batang kulay lila sa loob ng Silverlight. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay may Skylock ang bow at Shenkun sword, kaya hindi sila interesado sa mga normal na armas o crafting materials. Kahit na mataas ang halaga ng sinaunang Starstone, hindi ito sapat para sa dalawa na pumasok sa laban. So, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay lumipad sa gitna ng dalawang puwersa. Ang aking Water Mother Essence. Bulalas ng isang magandang dalaga na may asol na buhok habang namumula ang mukha. Boom! Shua! Sa ilalim ng kombinasyon ng isang special secret technique at malakas na pisikal na puwersa, hindi niya nagawang lumaban, at ang Water Mother Essence na kakakuha lang niya ay ninakaw. Gaano kalakas loob ang dalawang iyon na magnakaw mula sa numero 1 kagandahan ng Jiang family, Jiang Feizo. Marami sa mga elite na nanonood ng palihim ay natigilan. Maraming mahahalagang materyales ang natagpuan, at ang sinaunang batong bituin ang pinakamahalaga. Ang mga elite ng Jiang family at ang 8-star tower ay nag-aaway sa isa't isa, at ang dalawang tanga na henyo na ito ay diretsyong pumasok at pumunta para sa numero 1 kagandahan ng Jiang family. Little Sister Feizo, tutulungan ka namin pagkatapos naming kunin ang sinaunang Starstone. Isang batang hari na may itim na damit mula sa Jiang family ang malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Nagtungo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa kailaliman ng nasirang lungsod. Hindi masama, ang Water Mother Essence ay maaaring makabawi sa kakulangan ng water element sa Wind Lightning Crystal Core.
Puno ng mga ngiti si Zhao Fang, at hindi nagtagal ay nakilala nila ang isa pang grupo ng mga elite na halos 100 ang bilang. Sila ay malamang na mula sa isang pamilya. Hahaha. Nakakita kami ng dalawang gutay-gutay na sandata ng Heaven Grade, at medyo kompleto na sila. Tumawa ang isang kabataang nakasuot ng purple golden robe. Ang kabataang ito ay may cultivation ng isang half-step king, at isang kulubot at matandang domain level king ang nakatayo sa tabi niya. 13th Prince, bukod sa Heaven Grade weapons, mayroon ding sealed dark green bamboo. May isa pang tattered armor dito na kahit ang Earth Grade weapons ay hindi masisira. Ang mga kalapit na elite ay nakahanap ng isang bagay habang pinamumunuan sila ng ika-13 prinsipe na nakasuot ng purple golden robe. Ang mga kalapit na puwersa ay nang-ahas lamang na manood ng palihim. Hinding-hindi sila lalapit at magnanakaw sa kanila. Isang pilak na guhit ng liwanag ang lumitaw sa sandaling ito. Domain level king na dalubhasa sa space. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kulubot na matanda nang siya ay naging maingat. Saang puwersa ka galing? Kami ang mga imperial ng Great Gun Lord Dynasty, bumalik ka. Sigaw ng isang kalahating hakbang na hari. Shua. Sa halip na umatras, ang layer ng pilak ay sumusugod sa grupo. Boom. Ang ilang mga henyo ng imperial ay nakadama ng pisikal na puwersang presyon sa kanila tulad ng Mount Tai, at marami ang umubo ng dugo. Bastos, tumigil ka. Ang kulubot na elder ay umungal habang siya ay naging isang dilaw na guhit ng liwanag na umaakyat patungo sa pilak na ilaw. Malamig na ngumisi si Nan Gongsheng at naghagis ng suntok na nagbigay ng kulay silver at purple na liwanag. Boom! Dalawang magnificent powers at spatial domain ang nagsagupaan sa himpapawid. Ang shockwave ay nasugatan, kung hindi namatay, ang mga kalapit na elite mula sa imperial na pamilya. Elder, ang sinumang nakakakita ng mapagkukunan sa Divine Illusion Dimension ay nararapat na makibahagi. Isang maputlang buhok na kabataan sa loob ng spatial domain ang nagpakawala ng suntok na naglalaman ng malakas na pag-akyat ng pisikal na lakas at dugong pulang apoy. Bam! Napaatras ang kulubot na matanda. Siya ay nagalit at natigilan sa parehong oras. Ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang lahat ng kanyang lakas o kung hindi ay lilikha lamang siya ng mas maraming casualty para sa kanyang sariling panig. Sa kapalit kanina lang, siya ang dehado. Whoosh! Ang layer ng pilak ay nanatili sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ilang paghinga, pagkatapos ay umalis. Kamahalan, ang wood elemental treasure na iyon ng Wujiangkang Wood ay kinuha ng dalawang iyon. Ang ilang mga spatial origin stones na kakahanap ko lang ay kinuha rin. Nataranta ang ilang disipulo. Nakakatawa. Sinong magnanakaw ang nang-ahas na hamanin ang kapangyarihan ng imperial na pamilya? Galit na galit ang binata na nakasuot ng purple golden. Sacred Emperor's Sword. Ang ika-13 prinsipe ay umungal habang ang isang nagniningning na gintong espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Napapaligiran ito ng draconic swordlight, at naglalaman ito ng puwersa ng isang emperor na naging sanhi ng pagyanig ng puso ng lahat sa wasak na lungsod. Kamahalan, mangyaring tumigil. Nag-iba ang ekspresyon ng kulubot na matanda nang sinubukan niyang pigilan ang binata na nakasuot ng purple golden. Ang Sacred Emperor's Sword ay hindi madaling gamitin, at hindi ito ang teritoryo ng Great Gun Lord Dynasty. Walang sino man ang maaaring kumuha ng mga mapagkukunan na pag-aari ng mga imperial at hindi mapaparusahan. Ang ika-13 prinsipe ay walang mailabas na galit, at ang kulubot na elder ay may mapait na ngiti habang sinusubukang pigilan ang prinsipe. Mayroong hindi mabilang na puwersa at elite sa Divine Illusion Dimension. Ang mga imperial ay hindi nakakilos gayunpaman gusto nila. Higit pa rito, ang dalawang iyon ay kumuha lamang ng kaunting mga mapagkukunan. Kung sinundan sila ng mga imperial, maaaring maakit ang ibang puwersa ng kaguluhan at gamitin ang pagkakataong iyon para pumasok at magnakaw pa. Whoosh! Ang layer ng pilak na liwanag ay patungo sa kailaliman ng mga guho. Hihihi, itong Wujiangkang Wood ay isang bihirang wood elemental na mapagkukunan na magiging lubhang kapakipakinabang sa aking pangalawang elemento ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang Wood of Wind Lightning. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Nagsimulang manloob sina Zhao Fang at Nan Gongsheng mula sa isang grupo ng mga tao. Gayunpaman,
Ang mga grupo na kanilang ninakaw ay walang anumang Void God Realm Kings. May ilang half-step kings lang na ang lakas paglaban ay maihahambing sa isang hari, kaya hindi masyadong mahalaga ang ninakaw nila. Zhou Feng, hindi ba natin magagalit ang lahat ng mga henyo ng Lord Dynasty sa paggawa nito? Medyo hindi mapakali na tanong ni Nan Gongsheng. Sa loob lamang ng 4 na oras, nanloob at nagnakaw sila mula sa 5 magkakaibang grupo. Kinukuha natin ang mga bagay na gusto natin at iniiwan ang hindi. Ang normal kings ay hindi makakalapit sa amin gamit ang aming pinagsamang lakas. Sabi ni Zhou Feng. Napakalakas ng kombinasyon nila ni Nan Gongsheng. Nagpasya silang magnakaw mula sa ilan pang puwersa. Wala na silang ibang magagawa. Sila ay dumating ng huli, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pamamaraang ito upang makakuha ng anumang magagandang mapagkukunan. Sa sandaling ito, pang, boom boom boom. Ang isang malakas na pag-akyat ng True Yuan at Intent ay nagmula sa kailaliman ng mga guho na ikinagulat maging ni Nan Gongsheng. Sa hangin sa itaas ng isang sira-sirang palasyo. Lady Yufei, hinahangaan namin ang iyong lakas, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Duan mo ay hindi kayang lumaban sa aming 4. Sabi ng isang matangkad na lalaki na may kalbo ang ulo. Sa likod niya ay may 3 pang Void God Realm Kings, at lahat sila ay nagsama-sama para labanan ang kaakit-akit na babaeng ito na naka-purple. King of Gods, Kabanata 808. Gintong buto. Sa sandaling ito, 4 na surge ng magnificent power ang natipon sa isa at nagsanib sa spatial domain ng kalbong lalaking nakasuot ng Dark War robe. Weng! Boom! Ang 4 na hari ay napapaligiran ng isang madilim na abyssal domain na tila halos nagka-materialize, at ang kulay nito ay padilim ng padilim hanggang sa ito ay halos itim na itim. Ang lakas ng labanan ng 4 na pinagsamang ito ay sapat na upang masaktan kahit ang ilang Pick-tier Kings. Ang kalbong lalaki ay isang mas matandang piling tao, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing na sa isang Pick-tier King sa kanyang sarili. Lady Yufei, hinahangaan namin ang iyong lakas, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Duan mo ay hindi kayang lumaban sa aming 4. Nagsimulang pumikit ang kalbong lalaki, ngunit sa kabila ng pagharap sa pinagsamang lakas ng 4 na hari, hindi nagbago ang ekspresyon ng batang babae na naka-purple. Sa halip, isang malakristal na kulay ube ang lumitaw sa kanyang katawan. Kung titingnan siya ng isa, parang hindi siya gawa sa normal na laman at dugo. Sa halip, mukha siyang matikas at marangal na diyosa. Ang mga domain na hindi pa nagagawa ay walang silbi laban sa akin. Ngumiti ang babaeng naka-purple. Siya at ang isang matanda na may berdeng damit sa likod niya ay tila nasa loob ng isang hindi nakikitang mundo. Ang panggigipit ng 4 na hari ay parang batong lumubog sa karagatan. Paano ito posible? Maliban na lang kung mayroon siyang little world, paano niya mahaharangan ang pinagsama-sama nating 4 na spatial domain? Nag-iba ang ekspresyon ng kalbong lalaki. Nakipag-away siya kay Zhao Yufei mula sa Duan Mo family noon, at siya ay dahado. Ngayong nakipagsanib na siya ng puwersa sa 3 pang hari, hindi pa rin niya nagawang manig. Jiu Wuji, maaaring isa kang elite sa mga domain level kings, ngunit hindi pa rin ito sapat laban sa pinakatalentadong henyo sa kasaysayan ng Duan Mo family. Kumpiyansang sabi ng elder na may berdeng robe, na parang mas kumpiyansa pa siya kaysa si Zhao Yufei mismo. Ang pinakatalentadong henyo ni Duan Mo family. Totoo kaya ang chismis? Si Zhao Yufei ay talagang mayroong spiritual race bloodline, na nasa ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Ang kalbo na si Jiu Wuji at ang iba pang mga hari ay hindi makapaniwala. Ang mga ekspresyon ng iba pang puwersa sa likod ni Jiu Wuji at ng iba pang mga hari ay napuno ng higit pang pagkabigla. Bilang isang mas matandang elite, ang battle power ni Jiu Wuji ay maihahambing sa nangungunang 30 ranggo ng Imperial Genius, ngunit sa sandaling ito, maaaring mukhang ito ay 4 laban sa 2, Jiu Wuji at kumpanya laban kay Zhao Yufei at ang nakatatandang berde ngunit si Zhao Yufei lang ang aktwal na nakagawa ng kahit ano sa ngayon. Hindi ako naniniwala dito. Magkahiwalay na atake. Malamig na ngumisi si Jiu Wuji habang nagkontrata ang kanyang itim na spatial domain. Shua. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya at ang iba pang 3 hari ay sumugod patungo kay Zhao Yufei at sa elder na naka-green. Pumunta ka.
Sumigaw si Zhao Yufei nang bumukas ang kanyang malajade na kamay, at ang malakristal na lilang apoy ay naging hadlang na kumalat palabas. Bam bam bam. Bago pa man makalapit ang tatlo pang hari, pinalipad sila ng isang nangingibabaw na puwersa. Nagsimula pang ang umubo ng dugo ang isa sa kanila. Break. Si Jiuhuji lang ang nakalapit. Ang kanyang mga balabal ay naglupana sa hangin habang ang isang madilim na ipoypo ay nabuo sa kanyang palad at tumagos sa malakristal na hadlang. Ang gayong lakas digma ay nagpasaya sa mga puwersa sa likod niya. Bam! Ang bahagi ng natitirang puwersa mula sa madilim na ipoypo ay dumapo kay Zhao Yufei at bahagyang nanginag ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling malakristal at hindi nasaktan. Anong klaseng katawan ito? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jiuhuji. Bam! Gamit ang pagkakataong ito, si Zhao Yufei at ang elder na naka-green ay nag-counter-attack at pinalipad si Jiuhuji. Isang madilim na field ang lumitaw sa paligid ng Jiuhuji, na hamarang sa dalawang pag-atake. Nagawa niyang pakalmayan ang sarili, ngunit nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay itinuturing na walang kapantay laban sa lahat ng nasa ilalim ng antas ng Emperor. Ang kataim-taiman ay lumitaw kay Zhao Yufei at sa matanda sa mga mukha ng berde. Ang Jiuhuji na ito ay nagmula sa pinakamataas na 3-star superpower, at wala pa siyang 100 taong gulang at mayroon na siyang battle power na walang kapantay laban sa lahat ng mas mababa sa Emperor level. Zhao Yufei, babalik ako ng isang hakbang, hatiin natin ang mga mapagkukunan sa paligid ng mga bangkay 50-50. Malamig ang mga mata ni Jiuhuji habang pinipigilan niya ang galit sa kanyang puso. Mayroon pa siyang ilang mga nakatagong card at sikretong diskarte, ngunit ang Divine Illusion Dimension ay kakabukas pa lang, kaya kailangan niyang magtipid ng kaunting lakas. Ang dalawang panig ay nakikipaglaban para sa ilang mga kayamanan na malapit sa ilang mga buto. Sa ibaba ng isang sira-sirang gusali ay isang kompletong hanay ng mga buto mula sa isang hindi tao na lahi. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal, ngunit kumikinang pa rin ito ng ginto. Sa loob ng 1 o 2 milya ng hindi tao na gininto ang kalansay na ito ay may mga kayamanan na maaaring magpapula ng ilang Emperor at Sacred Lord sa pagnanais. Una, mayroong God Crystals. Karamihan sa kanila ay substandard, ngunit lahat sila ay lubhang mahalaga sa labas ng mundo. Mayroong ilang dosina sa paligid ng lugar na ito. Bukod pa riyan, may 2 heaven grade na divine weapon at isang inheritance sacred weapon na nagbigay ng napakalakas na puwersa kaya hindi na nakalapit ang mga normal na hari. Ang mga sandata ng mundong ito ay nahati sa mortal, spiritual, earth, at heaven grades. Ang antas ng langit na mga banal na sandata ay ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Tanging mga tao lamang na nasa mystic light realm ang ganap na makapagpapalabas ng kanilang kapangyarihan. Ang normal inheritance sacred weapons ay nasa heaven grade, at kahit na ang pinakamasama ay magiging malapit sa heaven grade sa pinakamababa. Ang inheritance sacred weapons ay magsasaayos ng kanilang kapangyarihan depende sa cultivation ng gumagamit, ngunit mayroon silang mahigpit na mga kinakailangan. Ang ilang inheritance sacred weapons ay naglalaman din ng inheritance information. Bukod sa God Crystals, heaven grade divine weapons, at ang inheritance sacred weapon, mayroon ding ilang bihirang mapagkukunan at item na malapit sa mga buto, tulad ng interspatial gourd, spiritual fruits, at mga espesyal na selyadong pills. Ang lakas ng may-ari ng mga butong ito ay maaaring umabot sa antas ng demigod. Sila ay, at least, mas malakas kaysa sa mga normal na sacred lords. Masisiyahan ako kung nakatanggap ako ng kahit 1% ng mga bagay na naiwan ng isang malakas na Sacred Lord o Demigod. Tumibok ang puso ng mga kalapit na elite. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang pamilya Duanmo ang namuno. Sa kabutihang palad para sa kanila, mayroong Jiuhuji at ilang iba pang matatandang eksperto na sinubukang labanan si Zhao Yufei gamit ang kanilang kapangyarihan. 50-50. Natagpuan ng pamilya Duanmo ang mga butong ito. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Yufei. Hihihi. Zhao Yufei, kung talagang lalaban tayo, mas marami kaming half-step na kings at pinakamataas na Great Origin Core Realms. Maaari kang makaligtas, ngunit ang iba sa pamilya Duanmo. Tusong sabi ni Jiuhuji.
Si Zhao Yufei ay may kalamangan sa lakas sa mga upper echelon, ngunit si Jiu Wuji at ang Kings ay may 3 hanggang 4 na beses na mas maraming eksperto sa middle echelon. Kailangan ding isaalang-alang ng isa na ang ilan sa mga half-step na hari na maaaring pumasok sa Divine Illusion Dimension ay may lakas labanan na maihahambing sa isang tunay na hari. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Si Zhao Yufei ay kumilos na parang hindi siya natakot, at ang nakatatandang naka-green sa tabi niya ay hindi rin nagpanik. Napangiti pa ang matanda ng may kumpiyansa. Whoosh! So, sa sandaling ito sa oras, isang layer ng pilak na liwanag ang lumapit. Parang may pamilyar at malakas na aura sa unahan. Bulong ni Zhao Feng. Tama, pamilyar talaga ito. Sabi ni Nan Gongsheng. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa panlabas na gilid ng gutay-gutay na palasyo. Kahit na nasa panlabas na gilid lamang ito, maraming eksperto at puwersang nagmamasid sa lokasyong ito. Sa gitna ay 4 na hari at ang mga puwersa sa likod nila. Ang lakas ng alinman sa mga puwersang ito ay nalampasan ang 10,000 Sacred Clan, at narinig ni Zhao Feng ang mga salitang God Crystal at Heaven Grade Divine Weapon bago pa man siya makalapit. Bang! Bam! Sa sandaling ito, nagsimula ang isang labanan sa himpapawid sa itaas ng palasyo. Isang kabuuan ng 6 na hari ang nagsimulang lumaban sa itaas ng mga ginintoang buto, at isang diyosa na may kulay ubing damit ang nakakuha ng higit na atensyon. Ang bawat pag-atake niya ay magpapakita ng malakristal na True Yuan na madaling nagtulak pabalik sa Void God Realm Kings, at ang half-step na Kings ay hindi man lang nakalapit. Wow! Wow! Bukod kay Jiu Wuji, nasugatan lahat ang iba pang mga hari. Ang Zhao Yufei na ito ay nasa gitnang yugto lamang ng Void God Realm, ngunit ang kanyang True Yuan ay napakalakas at makapal. Kaya niyang labanan ang napakaraming hari sa parehong oras. Walang ibig sabihin ang mga numero. Ang ekspresyon ni Jiu Wuji ay patuloy na kumikislap. Sa ngayon, hindi siya naglakas loob na gamitin ang kanyang kalamangan sa mga numero dahil si Zhao Yufei at ang naka-green na elder ay hindi natakot. Nahulaan ni Jiu Wuji na si Zhao Yufei ay malamang na may little word pati na rin ang maraming malalakas na nakatagong galaw at sikretong pamamaraan na hindi pa niya nagagamit. Whoosh! So, ang patong ng pilak ay lumapit sa puwersa ng 4 na hari. Yufei. Bulong ni Zhao Feng habang sinulyapan ang diyosa na naka-purple. Hindi na siya ang dalaga mula noon. Nag-mature na siya ngayon sa isang tunay na magandang babae na kayang akitin ang buong bansa. Zhao Yufei. Nagulat si Nan Gongsheng. Bumalik sa True Martial Sacred Land, nakipag-away siya sa kanya, kaya alam niya kung gaano siya nakakatakot. Zhao Feng, ano ang plano mong gawin? Tumingin si Nan Gongsheng kay Zhao Feng na may kakaibang tingin. Ang labanan ng 6 na hari ay naging mas matindi, at ang ilang kalahating hakbang na hari sa panig ni Jiu Wuji at ng kumpanya ay sumuporta mula sa malayo. Sinong nandyan? Naramdaman ng mga puwersa sa likod ng 4 na hari na papalapit sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Magnakaw. Malamig na tumawa si Zhao Feng habang sila ni Nan Gongsheng ay dumaan sa mga grupo habang nasa loob ng spatial domain ni Nan Gongsheng. Kung mas malapit ang mga bagay sa mga buto, mas mahalaga ang mga ito. Kahit na ang mga bagay sa loob ng 10 milyang radius ay bihira at mahalaga. Ang mga mapagkukunan ng mga panlabas na gilid ay pangunahing kontrolado ng mga puwersa ng 4 na hari. Arg! Ang aking interspatial na singsing. Tumigil ka. Ang Star Darkness Fallen Stone na katatapos ko lang magmina. Sino ang nang-ahas na magnakaw sa 9 Darkness Palace? Nagkagulo ang puwersa ni Jiu Wuji at ng kumpanya habang umaatungal at sumigaw sa hangin. Whoosh! So, gayunpaman, ang sinag ng pilak na ilaw ay kumislap sa hangin, at walang nakahabol. Ang mga nasa ibaba ng antas ng kalahating hakbang na hari ay hindi man lang sila nakita ng maayos. Higit pa rito, sa tuwing bumababa ang pilak na liwanag, isang masamang spatial na kapangyarihan ang lilito sa tabi ng pisikal na puwersa na kasing bigat ng Mount Tai. Walang nagawa ang Half-Step Kings laban sa pandarambong. Sino ta? Si Jiu Wuji at ang iba pang mga hari ay tumingin ng may galit, at ang mga mata ni Zhao Yufei ay sumulyap habang siya ay bumulalas. Siya iyon. Nan Gongsheng.